Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong post ang balita ngayon, 15 minutes ago. Title, Guanzon nagbabala. Huwag bigyan ng travel permit si Martin Luther. Hindi na yan babalik. Muling umingay sa social media si dating COA, COMELEC Commissioner Attorney Rowena Guanzon matapos maglabas ng matinding babala laban sa umano'y planong pag-alis ng bansa ni dating House Speaker Martin Romualdez. Sa kanyang post sa X, dating Twitter, direkta niyang tinawag si Martin Luther, ang dating leader ng Kamara, kasabay ng panawagan kay Speaker Bogie D. na huwag umanong payagan ang paglalabas ng travel permit. Ito ang post ni Atty. Guanzon. Speaker D, kung bibigyan mo ng travel permit si Martin Luther, hindi na yan babalik. Pupunta siya sa abroad para ayusin at iligtas ang mga nakaw niyang yaman na itatago sa mga account niya abroad. Nag-ugat ang pahayag ni Guanzon sa ilang ulat na posibleng hihingi umano si Romualdez ng permiso upang makalabas ng bansa sa gitna ng flood control scam investigation ng Independent Commission for Infrastructure para sa kanyang medical procedure. Okay. So, October 22, nakatakda ng babalik si dating Speaker Romualdez sa ICI para sa hearing. Kaya lang, biglang nag-request ang kanyang kampo ng postponement dahil yung araw na yon, naka-schedule siya na mag-undergo ng medical procedure. So ngayon, October 25 naman. Anong nangyari? Natuloy ba yung medical procedure? Wala bang karapatan ng taong bayan na malaman yung transparency ba? Yung detalye, pwedeng hindi kasi privacy details na yun. Yun lang. Sa hospital, mga ganun lang ba? Tapos, yung certification, pahayag ng doktor na okay siya, ligtas siya, mga ganun lang dahil he is a public official. Sinisildohan siya ng taong bayan. Kailang tayo po, taxpayers, we are kept on the dark. Ang tanong dyan is, totoo ba na mayroon siyang sakit? Yan ang tanong eh. Kagaya ni dating Congressman Saldico. Biglang umalis sa bansa bago pumutok ang marunong din nakatunog sila siguro na puputok na ang issue, hindi na mapigilan kaya umalis. Kaya hindi na niya kailangan meron siyang travel binigyan siya travel authority ni dating Speaker Romualdez. Script ba 'yon? Umalis siya ng bansa. Ayun, may sakit daw sa puso daw. But up to now, wala pang naipapakita ang kampo ni Saldico na medical resibo ba na totoong may sakit. Paano yung sakit? May picture lang siya na merong brace sa leeg. Kung may sakit ka sa puso, bakit sa leeg ang may brace? Di ba? Layo. Tapos, pabiyahe-biyahe. Nakita siya ng mga kababayan natin sa Portugal. Nakita siya sa Spain. Nakita siya sa Paris, France. Ayun. But lately, wala na. Maingat na siya. Hindi na natin namomonitor kung nasaan. Wala na tayong update kay Dean Chase. Okay, balik tayo kay Speaker Romualdez. Ano ba talaga ang kalagayan ng kanyang health? Hindi ba pwedeng i-require ng ICI na mag-submit siya ng medical certificate? Yun lang
Kahit hindi yung detalyado kung ano yung ano niya. Yung patotoo lang ng doktor nga nag-undergo siya ng medical procedure. Example, St. Luke Hospital, this is to certify that Martin Romualdez underwent procedure on this day. Gano'n lang. Para totoo na ano. So, kailan siya ulit mag-a-appear sa ICI? Tapos, yun ang gusto kong sana matuloy yung plano ng ICI na i-live stream na nilang kanilang hearing. Kasi ang gusto ko si Martin Romualdez mapakinggan. Gusto kong marinig yung tanong ng mga commissioners. Ano naman ang isasagot niya? Yun ang kagandahan ng live stream. Ito, parang good news ito. Dahil sigurado na ata na babalik as chairman ng Blue Ribbon Committee si Senator Lacson. November 10, bubutuhan na siya. Siya nang ilalagay. So, November 14, yan na. Meron ng hearing ng Blue Ribbon at meron daw very important witness. So, medyo may pasabog. Ano kaya itong very important witness para matukoy ang mga salarin, mga mastermind o nakakatakot? Opinion ko lang ito. Pangamba. Baka mamaya yung very important witness na i-represent, ang tukoy nun is para sirain ang testimony ni Orly Gutesa. Huwag naman sana. Si Orly Gutesa, sa pananaw ko lang, opinion ko lang, voluntaryo na nagsalita dahil napakahirap yung ginawa niya. Anong mapapala niya? Binayaran ba siya? Sino ang nagbayad? Hindi ako maniwala na babayaran siya ni Congressman, dating Congressman Defensor. Hindi ako naniniwala na babayaran siya ni Senator Marcoleta. Naniniwala ako sa kanya na out of love of country, love of his children, kaya isiniwalat niya yung nalalaman niya. So ngayon, medyo nagkaroon ng lamat kanyang credibility dahil sa kanyang sinumpang salaysay na diniscourage ng nag-deny yung abogada. So sana sa November 14 ma-clear up na lahat ng issue. Good luck po kay Senator Ping Lacson sa pagbabalik sa Blue Ribbon Committee. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pag-subaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito pantulong po sa tribo. Sa ngayon, namimigay tayo ng livelihood assistance sa kanila, nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. Panoorin nyo ang video nito. Muna ni ang among gipalit nga sidling nga kape nga among itanom. So 5 ka tawo ang mananom ani. So 2,400 ang among napalit nga sidling karon. So i-deliver na. Ang seedling among ipa-deliver nga 16,900 na tanan among napalit nga kapo. Daghan-daghan na gyud among napalit. So kining ipa-deliver karon 2,400 ni. So kaluoy sa Ginoo padayong gid ni ang among pagpananom sa kape. Human na gid sa kuan okay kuan ni ana nabutang ang among seedling. So dalo na pud ni karon namo dito sa area. Karon mo na ang bayad namo sa seedling nga gipalit. Sir, sa imong bayad sa kape o salamat kayo sa inyo nakitaro sa Ginoo. Labi sa Ginoo. Salamat. So muna ni ang among suki sa kape. So among nabayaran karon call kay 2,400.
Among napalit karon nga seedling. So among napalit na tanan nga seedling 16,900 na. Oo. So magpadayon pa kaluoy sa Ginoo kol among pagpalit sa kape. So salamat kayo kol. Salamat kaayo. So salamat gid kay sa Ginoo sa nagsuporta. Hinaot nga magpada ang inyong tabang.